Good day! and happy holiday from Bob Builders. So I'm Generous Di Balote. I am Romeo Aton, and I'm Gerald J. Balauro. and we are here to present our design and analysis for our four-story multipurpose building. So now, let's start by the walkthrough of 3D of our 3D building. So as we can see here, this is the front side of our building. So and also we have a parking area at the back, but we did not we did not design that because it's not included in our So as you can see here, this is the main entrance. We have two entrance in our building, and this is the left view or left elevation, and at the back as you can see, this is our parking area. So this is the back side of our building and the right side. So as you can see, our walls are composed of glass and Generous will So our walls is composed of glass and concrete. And also, the thickness of our wall is 150 mm. And also the thickness of our slab is 100 mm. So as you can see here, this is the supermarket area for our ground floor. And now you can see rentable spaces. So now we can see the two elevators from that can be used. So here we have so many rentable spaces. So more jud kayo siya kan answer kay mo nagdaghan man jud siya og room. So now we are at the third floor. So makita na to natin mga CR sa ato ang third floor. Napo na siya CR po sa Pikas, dili lang sa third floor lang ang CR pero wala na po siya gipakita. Napod sa so karon madto na ta sa ato ang roof deck. So in our roof deck, we have two water tanks having a height of 2 meters. Nani siya sa ato ang syllabus, so we have to follow. And also nami open below sa or makita na to diri nga garden na siya or picnic area ba ni siya or unsa ni tambayan. So this is our design for four-story multipurpose building. So this is the full 3D walkthrough of 3D sa among building. So now may ka na proceed sa atong architectural plans and vicinity map explained by Gerald Balauro. So wait. So ang location sa mo ang vicinity sa mo ang four multi-story building is nakalocate siya doon lang sa may University of Mindanao sa may Tagum. So makita na to siya na ang ato ang site development plan kay having an area of next ko ton baba. So ang amo ang lot area is 20,000 square meter na lot area. So it consists of naay murag recreational activity sa kilid niya og naay may basketball court o kaning murag stadium banda. Tapos next is makita na to tong four multi-story ganina nagipakita sa video o katong sa likod niya na naay parking lot. So next is so karon I will explain the astaad of our four-story multipurpose building. So mao ni ang amo design
ako ipakita ang 3D rendering, sir, to prove nga mao gyud ni ang amuang building. So makita nato ang open below sa ato ang building, and napo tay upat ka stairs og napo tay elevators pero gi-hollow na lang namo. So makita nato mao ni siya na diri ang entrance, duha ka entrance sa mga building. Tapos nato diri ang picnic area. And also ang water tank na napo diri siya dapit, na siya sa fluid load. Ako na explain later. So now as we can see here, ang ato ang natay duha ka support gigamit. So duha ka support, dili makita natabunan siya sa video, pero makita nato nga naami duha ka support. Makita nato diri fixed siya, fixed sa mga columns, tapos makita nato nga naay naka-hinge sa stairs. So hinge ang mag-gunit sa stairs. Tapos makita pa nato diri nga natay mga beam release diri Mao na ang mga beam release sa may jud banda sa may diri Next is sa loadings. So sa ano ko rin diri. So mo na siya sa loadings. Nami reference load nga dead load. So napo siya self-weight. I-assign to view na namo ni siya. Tapos kani sa amo ang kaning load computations napod mi dire sa word nga. So mo yung computations of loads. So nami footing 2 meters, tapos ground floor to second floor 4 meters, tapos 3.2 hantod roof deck. So sa relative height is gi-plus lang namo siya hantod sa niabot mi og 13.6. So makita na to dire sa ato ang dead load sa ato first loadings nga 3.35 kN per meter squared. Mao ni siya 3.35 kay sa ingani floor finish gi-add lang ni siya sa NECP 2015. Floor finish 1.53, ceiling 0.72, kani mechanical, electrical, plumbing 0.1, tapos interior partition 1, so total of 3.35. So next is ang amo ang second floor to I'm sorry, this is just a second floor to third floor. So I'm sorry for that, sir. And then this is fourth floor to roof deck. Mo ni siya. So mo ni among pinakauna 9.9. Ikuha ni siya sa calculated from among thickness sa among wall 150 times the unit weight. So 16.5 unit weight sa concrete 16.5 tapos multiplied by the wall height. So makita na to diri 9.9 and sa 7.92 kay ang naglahi lang ang height 3.2. So makita na to mao ni akong mga loadings sa diri sa mao ni siya kaning tulo. So next ay kani mao siya tong 3.35 nga nakuha na to gaina. Kani sila hantod roof deck. So karon sa seismic. So sa seismic apo ta dire sa seismic. So makita mo na to nga 0.4 gyud ang ato ang area which is in Tagum 0.4. So sa Philippines natay duha ka zones 0.4 and 0.2. But ang zone na to nga na affected sa to ang vicinity map or location sa tong building is zone 4. So we will be using zone 4. Tapos seismic importance factor 1. Tapos kani siya mga constant. So sa table 28 8.5, 8.5. Soil type na mo ang magipili is soil type D. So sa NA, NV, and CT. Mo na siya mga constant na among gipanggamit. So mo na siya. So 4.8 pud ang diri sa diri. So makita na to diri nga nami seismic gipanggamit EQX plus positive, X positive 1. So diri positive 1. So napod mi X negative 1, so opposite side. So sa Z pod mga earthquake possibility, mga ano ni siya,
mga possible kanang maglihok-lihok ang building due to earthquake. So mo na siya mga seismic nga mga loadings. So napoy Z nga opposite pud siya. So -1. So sa tong dead load dire reference load lang nako but -1 ni siya. Ang amo ang factor ba ni siya? -1 na kay para masuklan ni dire sa reference load. So next is sa live load. Makita na dire -4.8. So dire na nato magamit ning dire sa kani siya kani stores retail 4.8 sa tanan. So makita nato sa among building is puros rentable spaces. So that's why we used 4.8 as our loading sa tuang staad dire sa live load. So hantod 4th floor na siya. So next dire magamit nato atong fluid load sa atong water tank nga 9.81 times the height of our So never mind. So nakuha ni namo ning negative 19.62 by multiplying 9.81 by the length of our water tank which is 2. So mo nakuha na mo ni 19.62. Tapos karon ang kaniyang load combinations nakuha na mo ni siya sa NECP to 3.4.2 alternative basic load combination. So makita na to dere nga ano siya. So natay DL plus 0.75 LL. Ang kaning diri adapit mao ni siya dead load plus 0.75 LL plus kaning 0.525 kay gi-distribute ang 0.75 sa 1/1/4 or sa seismic mao na siyang seismic ni sila tanan diri QX plus, QX minus, QZ plus, QZ minus. Nya lahi na po diri ang sign, minus na po siya. So tapos diri pod sa 0.714 mao ni siya ang 1/1/4 seismic. So mo gyapon ni siya daghan kayo may plus, api minus tapos lahi-lahi po sila diri positive, negative, positive, negative. Tapos dapat bigi add nga loadings nga dead load plus live load plus floor load kani diri sa basic load combinations. Tapos so mao na to ang among loadings gikuha na mo siya sa NECP. So karon kung mao to tawag story drift kinahanglan nato first i-delete ang atong mga loadings, i-delete nato ni silang tanan load combi nato up until here. So i-delete nato siya, save as story drift. So karon na ko'y staad nga naka-ready for our story drift mo ni siya. And also nag-generate na pod mi og loadings. I-generate ra nako ni siya nga loadings for story drift from 1 to 11. I-generate na mo ni siya from our previous staad class. So ano lang namo ni siya. So mo na ni atong bag-o nga mga generated loads. So next is to pagkahuman nato og generate pagkahuman og generate tapos niadto dayon mi sa design sa analysis and print. So gi-add add tapos pagkahuman og add adto rin ka sa define commands pakita din nimo ang dapat din naka-all pa ni. So anyway, so dapat mabalhin to nimong mga na-add nimo nga mga nabalhin nimo mga add nga bag-o nimo nga loadings ibalhin nimo sa PCAS tapos apply. So mo to imong story drift. So back sa mo ang original nga staad napod may mga properties diri. So nami plate thickness sa mo ang stairs which is gipili namo nga concrete siya. So kanitanan assumed namo ni nga mga sections. For our column we assumed W18 by 258. So makita na to dere mao ni siya mga columns W18 by 258 and also sa among beams sa among second floor beams tapos kani siya is sa third floor and roof deck. Napo dai may mga ano dere. So next is sa dere nakita naman nato nga nami
slave rigid master. So ipakita na ko na siya. So dapat kada floor is aligned sila. Aligned sila dapat, and dapat po one node lang, same sila node per dapat align sila per floor. So mo na siya upat. So makita nato dire. Nya mo niya mga beam release kani. So karon adto ta sa dire na pod sa story drift. So ay okay na din story drift. So mag-analyze ta karon sa ato ang main staad, and mag-analyze pod ta sa ato ang story drift para makita nato ang mga result sa ato ang gi-design. So while waiting, kasi hulaton na lang dyan nato. So maghulat ta sa ato ang duha ka nga gi-run karon, sir. This will take, I think, 50 seconds to run. So, I think we are close. Medyo dugay dyan niya mag-run ang sir kay naman may plate sa amuang stairs. So, ragi ano dyan siya. Daghan ang iyang basahon. So, I think okay na. So, mo niya akong i-run. Okay na ang itong main stud na to. So, makita na diri sa results. Ipakita na mo ang results sa steel design na mo. So, makita na sa diri nga pass. Mao ni siya ang mag-indicate if passed ba or naabay nag-fail sa amuhang gi-assume nga mga section. So, makita na to pass. So, if gusto gyud ta nga makita na to kung naabay nagbagsak, so makita na mag-search na to fail. So, makita na to walay nag-fail. So, it means nga pasar tanan ang atong gi-assume nga section. So, pwede na ta mag-proceed sa pag-design sa Excel. So, karon ato pong tan-awon ang sa story drift. Tan-awon na to sa story drift. So, mo ning result sa story drift. Mo ni siya. So, dire makita ko na to mga result sa story drift. Dapat makita na to nga pass, pero dili jud maiwasan nga naay mag-fail. Okay, so I think that's it for our answer. So, karon Gerald Balauro will take over for the beam design. So I will make host. Yes. Okay, nakita ko. So good day. So my name is Gerald J. Baloro. So I'm going to analyze the beam for our multi-story building. So first, naka-generate naman sa staad, which is okay na siya tanan. Wala na siya yung mga errors and warnings, pero okay lang kung may mga notes. So ang gibuhat na ako for the beam analysis is to gi-bilent na ko siya. So same gyapon siya sa paggamit namo dati sa mo ang RC na gi-bilent na mo. So pag makuha na mo ang bilent na mo na kuan, gi-group na mo ang bilent. So sa kato na bilent na mo na beams is gipangita na mo kung kinsa ang maximum na mag-produce og moment. Kung kinsa man ang mag-produce na maximum na moment kay kung kinsa ang maximum na moment na ma-produce mo to. Ipakita tong groupings. Tong groupings ipakita ang mga different groups. Ano? I-highlight lang. So mo na ang groups. So from second story, so by group na gilahi po na ako ang sa x-axis ug sa y-axis na mga beams na so nagkuan parallel sa x-axis ug sa z-axis. So nami mga klase na beam length. So nami 6 meters. So ay top na lang. So mo na siya 6 meters siya tanan. Then ang 5 meters which is diri tanan. So naka-parallel siya sa x-axis ng mga kuan beam. 4 meters which is nasa ato nga 3 meters. So ang katong 3 meters is hallway man guni siya. So 3 meters siya na beam length. Then sa z-axis so na 6 dari banda 5
So 5 yan. 4 meter na beam along the z-axis and so on. So kato na siya. So para mag-analyze og beam, so first is pangitaon gyud to kung kinsa gyud ang nag-prevail na moment. So for example sa ako, so kanina akong study is naka run analysis na siya daan kay dugay man gud ang run analysis sa ako ang laptop. So ang gibuhat nako is so i-select na ko siya tanan or by length ta. So by length ta na ang meters na ang for second floor na story na build for multi-story building. Ang second na ko ang gamiton. So 6 meters. Ako lang siyang i-view. Up view. So sa kanina mga beam, akong pilion kung kinsa ang na-prevail na maximum dito. So adto ko sa result. X na ko na siya. Dari ko sa load cases. Sa load. So ang i-select ng mga loadings is katong mga naka-factored or unfactored load. So ang mga primary is ipabilin lang. So next is naka-range siya. So i-range na mo siya. So since naka-groupings man ang ako ang mga beam, so pwede na ako directly para mo select na siya dito. So increments na ako is 2 kay para ang makita lang ng mga values is from the right and left ug ang mid na mga moments. So apply and then okay. So i-select, so magpili ta sa kanina kuan. Since beam result at saka so beam force detail from sa groupings na second floor na 6 meters ang beam length. So i-select na ko siya tanan. So mo highlight ang tanang mga 6 meters na beam length. Then i-copy na to siya. Then i-paste na to siya sa tabulation na naka-provide na daan. So i-paste na to siya diri. So sa kanila mga kuan, naka-command na ni siya na pilion to niya ang asa ang left, mid at right na mga moments. So pagkatapos is yang i-select kung kinsa ang maximum moment dito sa kanina mga combination, sa kanina mga load combination. So natin left, mid, right. So para sa shear naman is same pa rin, kukunin niya yung kung sino man yung mas malaki na shear moment. Then, para makita na itong kinsa, since mo naman ang ato ang maximum na moment, so i-copy lang na ako na siya. Then, i-control F na ako para makita na ako siya. Asa siya na load combination makita. So, i-paste na ako siya. Then, find. So, naka-highlight siya na from this load combination, dari na banda na load combi is mag-produce siya og dagko na mga moments. So, buti na moment. Then, kanina siya na load combination is nakabilong siya sa beam na 526 na beam number. So, i-copy lang na siya, then i-paste na to siya diriya. Next is, so since 6 meters man to siya na beam length, so natay LB na 6,000. So, times na siya 1,000. So, para makaproduce sa kuan. Then for the M1 or M2, so kaning M1 over M2 is magamit ni siya para sa modification factor for sa CB para magamit sa CB. So ang CB nato is so 3.1 siya, so automatic na siya na nag-compute sa kanina formula. So so dapat ang CB daw is mag-less than daw siya sa 2.3 na value. Pag malapas man daw siya sa 2.3 na value is automatic na ang CB na gamiton is kato na lang daw. Then, kani siya ang Vmax. So, ang maximum shear na gamiton. So, kani siya. Then, so ang Vmax is magamit na siya para sa pagkuha sa mga connections banda. Sa beam connection. So, sa next na sa kauban naman na design, mag-analyze. So, ang Mmax, so, gikan siya dali na value. Kung kinsa ang na-prevail to sa mga load combinations. So, next is so, panitanan diri sa baba is mga beam length ni siya sa second floor. So, natay ka ni siya. 6 meters, 5 meters, 3 meters. Then, ang mga beams, floor beams. So, 5 meter, 4 meter, and 3 meters. So, tanan, nakatabulate na siya tanan. Nga mga values ani sila. Ang mga values ani is generate gikan sa STAAD mismo. Ipakita lang nga mao na mo na-copy. For example, G1 6 meters kana jud yung value. Sa STAAD.
Okay, so kani siya. Muna gi-copy na ako siya. So ang first niya diri is ano siya? Copy na to siya. Then second floor na mga beams. So since 6 meters man to siya, so dali lang nato ibutang. Paste na to siya diri. So kato na siya. Oops. Mali. 579 mo to. Mali ako na kondo. Beam 579 na. So, as ba na ako ha? Ay, okay. Yun. So, copy. So, same gyapon ng mga values since naka-copy naman siya daan. Then, proceed ta sa analysis niya. So, before nato i-proceed ang analysis, so, since ang STAAD is maka-design naman siya daan, di ba? Kuha na siya daan, i-check na niya daan ang mga properties kung mag-pass ba siya or fail. So, gipakita na sa first na nag-introduction na tanan properties na mo is nag-pass sa mga loadings na gigamit na load combination. So, nag-pass siya dito. So, ang buhaton na mo is, ang mong Excel is, para na lang po siya for checking na ang STAAD is tama po ang gikuan. So, kami po, mag-manual po na sa Excel kung yun sa siya pag-program ang Excel. So, kami po, ang STAAD mismo. So, kami mismo, magbuhat po mi og manual na calculations na gamiton para i-check po namo kung same po ba ang nakuha namo na values gikan from the STAAD. So, since sa amo ang kuan sa kong beam is na ako'y nag-prevail na 526 na beam. Check na to. Sa 6 meters na beam. So, top view ko lang. So, Shift B, Control B. Shift B. So, 526 daw na beam. So, makikita natin sa steel design is pass yung result niya. Then, ang ratio niya is 0.488. So, ang critical niya yun. So, yun. So, same sa tabulation ko na yung load combination is nag-prevail is yung number 35 na load combination. Then, yung FC, YLD, yan. Then, so, i-check natin sa Excel kung tama yung nakuha natin na value. So, ito. So, ito yung analysis for the beam. So, from beam number 526, having a section of 360 by 101 nga W section, and kung i-convert man siya sa kuan English na or AIEC na property, Label. so W14 by 68. So next, since na may property, so automatically na i-generate niya ng mga values gikan sa database namo na kani. So, naka-link na siya dito, naka-VLOOKUP na siya dito banda. So, automatically mag-input na siya. Then, ang FY namo na 248 na megapascal. Then, FU for this steel is 448 na megapascal. So, ang kanang M1 over M2 is gikan sa katong tabulation na akong gipakita previously. Then, ang Vmax na value gikan dito ang Nmax. So, i-check na to kung ang katong i-check na to kung ang ato ang section na W section is compact or non-compact ba. It's either from the flange ba siya or ang web ba. So, dari siya. So, nato'y formula na BF over 2F. So, dapat mag-less than siya sa 170 all over square root of Fy. So, since given ang mga values ani from the AIEC database, so, makompute nato siya dari. So, makita nato na nag-less than ang atong BF over 2F, ang ato ang limiting fan. So, makita nato na ang flange is a compact section. Also, for ang atong web, so makita nato na compact section to siya. Now, next is solving for the LC and LU. So, natay murag condition na po diriya. So, dapat ang L1 daw nato, muna ang L1 na formula, L2. So, whichever, kung kinsa man ang pinakagamay na value dito. So, mo to ang gamito nato na LC. Kung kinsa po itong pinakadako, so mo po itong gamito nato na LU. So kanin siya, magamit ato na siya na condition para kung unsa man na FB ang atong gamiton. So kani siya. So if the LB is less than the LC, so natay kanina formula. So ibig sabihin ang atong section is compact, so kani ko automatically na magamiton nato na FB.
So kani siya makasagaran magamit ni siya kung partially compact ang atong section. So since compact man both ang ato ang flange ug ang ato ang web, so automatically na compact section siya, di ba? Then next is ang ato ang, so natay murag limiting value dire. So kani siya. So next is mao na siya. So ang formula sa FB na po na isa. So tulo ka buk FB ang ma-compute for if LB is less than the LC. So na po tayo FB na 0.6 of FY. So di ba since na compact man to ng atong section, which is ang flange ug ang ato ang web compact. So ang gipili niya is katong FB na allowable, which is compact section nun, purely compact ang atong section. Next, kung if ever na ang atong FLB or ang atong unbraced length is greater than the LU, so kanina mga kanina mga formulas ang atong magamit. So natay CB na kaniyang formula. So ang kaning CB is na compute naman siya sa katong tabulation na akong gipakita last. Then natay condition na naman. So same gyapon, natulog gyapon ka FB ang atong ma-compute diri ana side. So natay kani if ever na ang L over RT is less than sa kanina value, kanina formula, so makakuha tag FB na kanina. Then same pa rin dito. So natay kaning mga formula ani. So kani siya mga values na siya daan. So i-compare na lang nato kung asa siya banda na bilong, kung less than ba siya diri sa LRS sa kanina value or ang atong LB over T is mas greater pa. So makita nato diri kung asa siya. So okay na kung nabilong siya diri na condition, so naapoy duha ka formula na magpakita diri Sa kanina formula, kung i-compute nato na siya manually or i-compute nato na sila sa Bygyud. Tapos dapat less than siya sa 0.6 na FY nato. So mo na yung mga values niya from kanina formula o kaning isa. So kung kinsa man ang max sa ilaha dito, mo tong pilion, pero dili dapat siya mulapas sa value na 0.6 FY. So kung malapas man siya sa 0.6 FY, so katong 0.6 FY ang atong gamiton. So since dagko man siya tanan, so kato atong kani atong gamiton. Next, so same ko rin. So ito pa rin yung values niya. Then finally makakuha tag FB na kana na 148.8. Next is so use ni siya kaniyang formula na ganin na FB ang gipili since ang ato ang LB is is greater than LC but less than LU. So kanina atong gamiton, so less than sa LU atong nakuha. Greater siya sa LC dapat ni. So LC dan siya. Then next is so makakuha tag ratio. So ang ratio para sa beam number 526 na beam, we having a 6 meter na length. So natay FB. So natay kanina formula for checking na kung safe ba ang ato ang beam. So dapat dili siya maglapas sa 1 na value. So natay FA na value for the so actual. So AF over V na V is sa katong Vmax na makita sa ato ang formula sa staad na generate dito sa tabulation nato. Ang FT na kaniyang given, so FT is 0.6 times the FY. So natay FT. Then ang FBX na i-compute nato. Excuse me. So natay FBX. So ato na siyang i-input dito sa atong formula na gikuan kani. So makakuha tag ratio na 0.48905. So less than siya sa 1. So safe daw siya na value. So okay ang atong properties diri atong shear capacity. Ato pong i-check. So makita nato na ang atong shear capacity daw so ang sa ato ang properties is kaya niya ma-handle ang 28 na shear. So kay since ang capacity man niya is 99.2, so safe siya. So ato siyang i-compare dito sa staad na nag-generate na pass daw ang atong property. So mo na ato ang ratio daw. So
0.489. So makita nato na approximately na same ang mga values nato nakuha na 0.488415. So naka-round off lang siya dito. So, yun. Then yun para sa second floor na mga beams. Same pa rin ang procedure para sa mga ibang mga beams na having lahi ng mga length. So, makita na to for sa kanina example. So, ang G2 na to is 5 meters ang length na siya. So, i-compare na to siya diri. So, sa 5 meters na beam length. So, second floor. So, atong ipakpan 5 meters nga length. So, second floor 5 meters na length. Oops, nasa baba. Kung second floor sa x-axis banda niya 5 meters ang length. So, nakayan. Then, pag i-click natin yan, automatic na i-highlight niyo yung mga values, mga beams na 5 meters ang length. So, ato lang siyang So, yan lang. Then, i-copy na natin lang siya sa tuwang tabulation balik. So, copy ko. Copy. Then, balik tayo sa 5 meters na length. So, i-generate niya ulit yung kung sino yung mga maximum values na magikan sa STAAD. So, ito yung value na nakuha niya. So, i-check natin kung same pa rin ba ang values na makuha. So, for sa beam na 308 daw. So, Control G. 5 meters na length. Then, select ko na lang. Then, Shift B. 510 na beam. So, ito. Yan. Oops. 308 pala na beam. So, 300 na beam number. 308 na beam number. So, ito. So, still design. 3 points. So, same pa rin yung value niya. So, 0.301167. So, naka-round off lang. So, okay. So, lahat ng mga maximum na nakuha ko sa mga maximum values na nakuha ko sa per length. So, nilagay ko sa tabulation lahat tapos dinesign ko. So, lahat naman yun is nag-pass naman siya sa kuan at saka same pa rin yung mga values na gikan na na-produce sa STAAD. So, yun lang. So, ito yung detailing naging, so yan yung for second floor framing. So, yun. So, mga G1 lahat since nagpasa naman same yung properties namin sa second floor to third floor na mga girders or beams. So, yun. So, that's all for my beam analysis na kuan. Then, so, wait lang, konti ka lang. I-host si Jenny Rose Gerald. Okay na. Okay na. Pag-share screen na lang dyan. So, good evening. So, by the way, I'm Generously Balote. Today, I'll be discussing about a column-based plate. So, sa mga column-based plate, sa mga pag-design, so, gigroupings na mo siya sa, since ang critical man na pag-design sa base plate is katulang man, gikan sa foundation to, kining beam sa second floor, there among gi-select. So, diha sa pag-select, i-groupings na mo na siya
So pag groupings na mo, sa among gigamit lang is interior. So ang among interior is katong sa sulod na mga beams lang. So kini lang. And then ang among exterior naman is katong sa gawas. So and next is ang among corner is katong among corner is katulang mga 2 connections. And also ang exterior mga 3 connections and interior kay 4 connections. So pag makuha na nato na siya, so i-tabulate nato na siya. So mag post processing ta after ana ato ta sa reactions. Sa tuang reactions is makuha na to ang mga loads, mga P, maximum sa MZ o MX, and then kana siya muna na to ang gamiton para maka-design ta. So nagamit mi og increments na to para makuha na to ang left o right na iyang loads. So nag-group. So atong first na i-design is ang ato ang exterior. Select na to, apply, okay. So man ito exterior, i-select lang nato di tanan na beam sa exterior. And then copy, i-tabulate na to siya dere. So dere sa exterior. So since mo to exterior, dili na to siya i-paste. So man tong maximum P. So naka-compute na pud na siya kung unsa ang maximum X sa maximum Y. So mo ni iyang ihatag as well as sa MZ pod. Pag makuha na nato ni, i-tabulate po na to exterior, kini, ikan sa atong staadya po na exterior, and also tabulation pod sa corner. Pag makuha na nato ang tulo ka tabulation, atong next buhaton ana is design na ta sa base plate. Sa pag-design sa base plate, so ang ato lang kuwaon gikan sa tuang na-tabulate is ang iyang PU. Since naman tay PU sa exterior, so ang among ang gigamit na column is W460 by 384. So mag-generate na po na siya og kini iyang depth og base sa column section as well as ang ato ang concrete pedestal, kung pila tong concrete pedestal og height sa concrete pedestal. Since ang gigamit man na FRMC is 28, so ang base plate pod is 836 steel having FY of 248 and FU na 400. Since ang among column base plate is nag-rest siya sa ang iyang base plate sa iyang kuan, so meaning ang atod ng area 1 is equal to area 2. So since na naman tayo PU, kini, ikan sa to ang tabulation sa exterior, so isolve na to ang ato ang area 1. So ang formula sa area 1 is PU is P, I divide P 0.8 F prime C. So makuha na ta ani. Where ang ato adong P is 0.65. So next na tong kuha na is ang base plate dimension where ang N og B, so kini daw na formula, and also makakatag N. So ato lang na siyang i-run off og 390 para fix ato ang dimension sa N. And also sa B, na kini formula area 1, nakatunak na to sa area 1 dere. Divide na to tog N na itong nakuha. So, man na itong nakuha, i-run off po na to para fix atong dimension. So, sa pag-checking daw, kinahanglan daw na ato ang PU must be less than or equal sa P na kini po na itong nakuha. So, kini P daw na P, factor load sa P. So, equal daw siya sa 0.85 F prime C A1. So, kini siya. Since atong P man, kay katutong gigamit, so makakuha na ta og kini na value sa PU o kini po isa na to na factor kini daw. So meaning since ang ato mang PU is less than man sa tong nakuha na kini, so meaning ato adong section is satisfactory daw. Since satisfactory naman siya, ang ato na pong kuha na pud kay thickness daw sa base plate. Sa pagkuha sa thickness sa base plate, so kinahanglan ang iyang L na dapat itong gamiton na L is ang pinakadako sa M, sa N, o kining N prime. So, namatay formula sa M, and sa ato amang M dari is dari na side, and also ang ato ang N is kini, atong N is kini dari na side sa base, and also ang P, ang
N prime naman is atong N prime is dari. N prime dari. So dari. So ato ang kuhaon ni sila. So kinsay pinakadako na values ato makuha dari. So ang muna siya mag-prevail sa L na atong pag-solve sa thickness sa base plate. Since ang pinakadako man na L na atong nakuha is kinimang N prime. So siya itong gamiton sa pag-solve sa thickness. Since ang formula man is L square root of 2PU. So divide PFY BN. Pero ang ato ang P is 0.9. So na natin makuha na thickness sa 40. Since na po tayo nakuha na N and also dari and also ato ang base pod dari na side and thickness. So muna nito ang design sa base plate sa to ang whole base plate sa exterior na column. Since natay so itong design is 390 by 160 by 40 mm. So since kuhaon po na to tanan also ang sa exterior na tong PU and also sa corner. Pag makuha na nato na siya, ato na pong next na i-solve is nagamit din ni og RAM connection. Sa RAM connections is i-design na po niya ang imuhang i-design po nimo ang dimension sa imong footing and also ang imuhang thickness po sa footing. So kini paggamit na mo og RAM is hatag na po niya ang design sa tuang design sa tuang column. So kini daw. So natay bakal pod na ihatag dito sa RAM connections. So kinahanglan daw na nga tuang mga size o ang length kay dapat daw di siya mag-fail. So para may balaan nato na siya, sample is sample na to is dari sa RAM connections. Wait lang ha. Loading kayo siya. So dari since ato ang RAM connections man is kini, ato daw na siyang i-edit. So sa tong pag-edit, kinahanglan daw na ang ato ang kining column o atong base plate is dapat naka-green siya. Since green man na siya, if ever na ang ato ang value day sa maximum thickness is dili siya fix, kunya ilisda na to siya og minimum po na thickness. Kung kailangan ibana-bana na to siya na dili mag-fail ang ato ang column diri. So sample ana, so maghatag tag thickness na 20 daw diri. So naa siya usahay na mag-fail po siya. So kailangan ibana-bana lang nimo siya. Since dapat po ang atong maximum thickness diri is naka-fix and also diri po naka-fix po. So i-edit lang nato tanan. So kinahanglan sa topong pag-edit is dapat naka-green siya para safe siya. So nanataan ni maka-design na po siya og CAD na kini na ihatag niya ang iyang bakal. So kini, so ang bakal niya hibala nato na siya na design sa bolt connections pod nato. So maka-design na tag CAD. So ang next sa po nato buhaton is tanan kuhaon nato ang design sa RAM connection sa exterior and also sa interior. So para makakuha na ta ana, maggamit na po nato na siya na design katong N ug B sa at kini
dimension sa tong base plate, magamit nato ni siya sa ato ang bolt connections. So ang ato ang bolt connections na pod is ang ato ang gamiton na pod is ang dapat ang ato adong column is select na to tong columns. Kini, select na to na siya. Pag ma-select na to na siya, ato to sa post-processing gyapon, tapos beam result. Sa beam result, magbase ta diri sa atong natabulate sa beam. So kinahanglan daw sa bolt connections, ang ato ang kuhaon is ang katong natabulate ni Gerald sa beam na kini. So dapat daw ang ato ang gamiton daw kay maximum moment and shear moment. Since ang iyang maximum moment o shear moment kay naman sa beam 297, so i-select na to atong beam 297 diri. So select. So select na to ang beam 200 List. 297, select daw na to. So kuhaon daw na to. So kini siya naman tay lahi nagigamit na length sa ato ang beam. So kanya taga isa-isa daw ka length. So kuhaon daw na to ilang maximum na moment ug sa shear. Tapos i-design na to iyahang bolt connections. So kini select na lang nato ni siya kini lang. So select node daw. So kini na node mo ni siya nakakabit sa tuang maximum daw na moment og sa shear sa beam na 297. So ato lang ta sa connection sa design of connections. Okay. After ana, diri ta sa kini. Okay lang yapon. Pag ang atoang beam is along X, so ang atoang gamiton daw diri, so among gigamit di ay kay ASD 2010. So ang ato dong gamiton diri, if ang atoang beam is along X, so atong gamiton diri is shear end kining plate, so flange. If naman ang atoang beam daw is along Z, so atong gamiton is kining web. Since ato amang base ay ato ang beam is along X man, so atong gamiton kay kini. So ato dong gamiton is kanang mag-design man tag bolted connection. So kaning bolted atong gamiton. So okay lang nato. So okay pod. Tapos click lang nato ni. So pag click nato ani, so makakita na ta og kanang bolted connection sa column ug sa beam. So ato lang daw nang ibana-bana na dapat daw ang atuad dadong distance diri is dapat fix. So imo na to siya 80 na kinahanglan po dili po siya mag-red diri. If mag-red siya, meaning ana nag-fail ang imuhang design sa bolt connections nimo. So diri try na to 40. And also diri 40. Tanaw na to since naginahili na siya og red. So meaning ana nag-fail na ang imuhang design sa bolt connections. So kinahanglan ibana-bana lang nato na nga tuang mga vertical edge distance is dili siya mag-fail. So subana ko 35, set na to 35 and also 35 diri. So nag-green na siya. So meaning ang atong bolt connections diri is safe. And also diri pod i-edit pod nato siya. Dapat atong distance daw diri is kanang naka-fix daw siya. So 35. So dapat mag-trial and error lang kadiri na side. Pag nakuha na nato siya, na safe na nato siya, kuha nato ang iyang design sa CAD. So mo na to tong gamiton, so kini. So mo na natong gamiton sa pag-design sa tuang bolt connection sa column and also sa beam. So that will be all. And also next is Romeo Aton will be discussing about column. I-host ko. So, karon i-host ko lot. Wait lang. Asa gani? Nahost na ba ton?
Nahos Nahos naman. nakapag-share screen na Oo, lang. sige na. Okay naman. Okay, so karon sa columns namo sa ni new view. So ang gamito nato ang staad is ang kaning amo ang staad jud dili tong sa story drift kay lahi ito siya og loadings. So karon sa among column nag-design ko for exterior and for interior. So let's say for example sa i-move ni siya. So mo ni siyang amo ang exterior. So let's say for example mag-design ta for exterior 583. So sa exterior 583 I think mao ni siya. Okay. So mo na siyang exterior 583. So amo pang ibutang na ko diri ang factored and unfactored. Tapos sa range ang akong increments is 2. 2 akong gibutang diri. Same sa gibuhat ni Gerald sa beams para left and right ba to? Ano siya? Left and right. Left and So right. left makita ang makuha na to is ang left and right. So sa beam 583 mag-post ano pa dai ko. Processing. So beam mo ni siya beam 583. So dili na lang. So mo ni siya ang beam 583. So kung i-copy na ako ni siya taman sa load 35 kay 35 raman mi taman sa moang loading. Kani 35. Makita nato na siya diri sa ako ang Excel exterior. So 583. So column makita diri 583 tapos 583 po diri. Ya mo diri anang yahang diri na siya paste ang katong mga loadings. So makita na to dire ma-identify nato ang maximum nga MY, MX. Tapos since column man siya, so dapat ang ato ang i-design is ang maximum nga MY. Kay column man siya, so sa Y. So karon ang nag-prevail nga loadings for ang maximum is sa 583 is makita na to diri sa baba kay 92.286 which is nakabilong siya sa load 13. 13 I think. Okay, 13. So after mahibal-an nimo kung asa ang nag-prevail or asa ang dapat nato designan nga loadings ato din i-select dire. Select din nato siya diri ana. So select ka diri load 13 siya nabilong. And then magpili ka og section nga gamiton which is we assume. So assume pa ni siya, amo pa ni mo i-design kung na-pass ba siya. So sa AS yan tawag siya is W18 by 258. So kani silang tanan naka na ni siya, naka database, ipangkuha ni siya sa database pero ang kaning KL over RX kanipot sila. And so mga na to. So napod mi LB nga 4000 mm kay mao man among length sa moang column kay ang among gi-design lang ang dapat i-design ra man jud ani is kaning dire ning ani nga height. So back at the exterior. So exterior mo ni siya. So first na siya nga short column siya kay less than ang KL over R sa CC. So short column siya. Next kay mag-solve siya og duha ka KL kung less than ang KL over R sa CC kani ang formula nga gamiton and if greater than naman kani siya FA tapos kani siya FS. So since ang mas gamay man ang KL over R so kani ang formula nga gamiton. So mo na siya 1.819 tapos napota LC is the smaller value of kani kung asa ang mas smaller value mo ni siya ang LC. Tapos, mo na siya LC niya. Ang larger value kay mao to ang LU. So, for LB, less than LC, for LB greater, kung mas gamay ang LB sa LC, so kani. So, natay members with compact section, with
thickness ratio nga BF over 2TF niya less than or equal to 170 over square root of FY. So, diri po sa members with non-compact section, ingani po yung formula. Allowable bending, stress, tension, and compression. So, for built up, kani sila FB, FY, ana. So, mo ni siya. So, napo diri allowable bending, stress, tension, and compression. So, nakuha na to diri ang 163.68. Kay diri ta nagkuha og value kay compact man siya. So kung if non-compact ang atong column is diri ta magkuha og value. So nanatay FB so nag-ano siya diri nga compact section. So for LB greater than LC napunta diri nga CB kani sila mga formula. So mao ni gikuha ang kani siya kani square root of 703 to 70 CB kani tapos L over RT kani tapos diri pod sa if L over RT is greater than 3A, so mao po ni siya FB. Makuha na itong FB. So since ano man, so any value of L over RT, so FB mo ni siya 82,670 CB over LD over AF. Dapat dili siya mas dako sa 0.60 FY. Pero if mas dako siya sa 0.60 FY, ang 0.60 FY ang imong gamiton. So sa case 1 mo na siya max 664 ang FB. Sa FB1 148. So sa case 2 po lahi po siya, lahi po ang max niya. Sa 664 po yang max. Tapos there is so on and so forth. So karon sa column member for column number 583 nanatay design nga ay dapat diri. Magpili ta para sa ato ang ratio. If FA over FA nga dako is greater than 0.15, so kani ang iyang gamiton nga formula. So kani FA over FA plus kani siya. So if ano naman siya, if less than kani ang gamiton. So makita na to diri nga ang ratio is 0.3913. So akong ikuha na ko ni siya sa STAAD nga beam number 583. So makita na to diri nga ang load case nga nag-prevail is load 13 which I selected kanina tapos 0.392. So as we can see, duol na kay siya. Pero na jud na siya time nga murag medyo dako pero dili jud kay dako ang difference mga 0.01 or 0.002 mga ana. Because ang sa Excel magud namo is naay mga gipang round up so dili na jud exact values ang magamit para ma-compare sa among STAAD. So as you can see, so safe siya. Kani nakabutan diri safe man siya. So pass. So same ang amuang Excel and sa among STAAD. So mao to siya ang sa exterior. So daghan kay kog exterior diri nga gi-design. So isa lang to siya ka load dire 583. So kung mag 584 po ta, let's say 584 balik ta sa tong STAAD 584 murag mo ni ata ning 584. So exteriors ni sila kani sila ako ni silang gipang designan isa-isa. So you can see mo ni ang so to kung naay proof para mapakita na ko sir nga mao jud siya sa among STAAD kita na to dire sa dire sa exterior 583 kani siya ano lang ako ni snipping tool lang ako na siya para makuha 39227 tapos dito sa STAAD is 39227 load 13. So mao gyud siya. Mao gyud ata connected gyud ang amo ang Excel and ang amo ang STAAD. So next maghatag lang og duha for exterior. So next is beam 584. So sa beam 584 naman mao ni siya, mao na mga loadings ipang paste. So nakita na po nato diri ang maximum na MY is 92.286 which belongs to load 13. So load 13, select na po nimo ang load 13 tapos mag-generate na siya. So let's jump sa ato ang conclusion. So safe siya 0.3870 ang nakuha na to nga ratio and ang ako ang na-snip from our STAAD is 0.3879 which is very close lang. So for proof purpose lang ipakita nato ang ato ang dere nga same gid siya sa amo ang steel design. So 3879 load 13 beam 584 using section W18 by 258. So naata there ako
So mao ni siya cell design tapos pakita na to diri sa Excel. Kani 18 by 258 section beam number 584 load 13 38797. So sa among stat code is 3879. So mao to sa amo ang exterior. So karon napod mi sa napod sa interior. So interior kanay sila nodes. But nodes lang. Nodes. Mao na siya ang mga interior. Mao na siya ang akong mga interior nga mga walls gipang design. Ay, wala na pilang beams. Wala pilang columns. So balik ta new view. Ano siya? So, ano siya appeal. So ako kani siya mapakita lang nato nga mao ni ako mga interior nga design. So select new view and select beams parallel to Y. So mao na ni akong column for interior. So let's say for example interior. Kani sa among interior daghan gyapon siya. So balik ta dere. Nakuuna jud. So naagya pang may W section nga sa among database dire. So let's say for example 590. So beam 590. 591 man eh. 590 590. Ayun na 590 k. Beam interior 598. 598 daw. Shift beam ito, no? 598. Ano 598? Ano? Interior ito kung na-select. 598. So, 598. Ano 598 rin? Oh, ba na? Yogo. 598. Shift E. Select geometry na lang to. Apil na to. Ha? Apil na diya. Wala man muna select yan. Wala ganin ako na-select na. Ganun yung order siya. So, new view. And select beams parallel to Y. And new view. 590. Okay, 590. So, kanina sa beam 590, kita na to dere. So, same process lang sa atong exterior. So, dere So, again, we are using 460 by 384. Nya, ang AISC label niya is W18 by 258. So, first, we need to determine unsa nga loadings ang nag-prevail or unsa nga loadings ang dapat nato i-design kay mao siya ang maximum sa MY. So, 92.286 which belongs to 13. Load number 13. So, select na to ang 13 dire. And then, nanatay ratio. Same process lang sa atong exterior. So, natay ratio nga 0.3913. So, gi-snip lang po na ako ni siya sa ako ang staad. So, mao ni ako nakuha. Load 13 gihapon. Tapos, 3922. So, very, very close lang yun siya. So, nagi na siya nagi na difference kay naka-round up na magud niya mo ang Excel. So, for proof lang. Kani. So, using 590, W18 by 258, load section 13, ang ratio is 0.39. So, same yun sa ang among Excel sa among Stadser. So, next is 598. 598 naman eh. Nasaan ang 598 eh? 606. I will show I will show 595. Sige nga. 599.
Ara 599. So kita for example 599 kanay. So random na lang para mas maano. So sa 599 na to kani beam number 599 using section W18 by 258. So natay load ang 13 and 387 ang ato ang ratio. So makita na mo ato diri sa ato ang summary nga beam number 599 section W18 by 258 load 13 and same gid ang diri sa STAAD ug sa Excel. So as we can see, safe diri sa mo Excel and safe po siya sa STAAD. So mao ni ang purpose sa among pag-design to determine if ang amo ang gipang-assume nga mga section if nipasaba siya. So as we can see, tanan namang gipang-assume from beams, base plate, from beams, columns, ng mga section sa steel is they all passed. So karon madto na ta sa atong AutoCAD sa kuan. So amo na siyang gipambutang sa among AutoCAD dere. So makita to gi-explain ni Gerald Gaina nga so ako ipakita ang second floor framing plan nga G1 lang tanan ang nigawas sa iyahang Excel. So mo to mga napasar mao niyang na design. So amo siyang gi-apply sa among framing plan, mga beams, girders, ana. So sa column naman, mao ni siya kung column. Isa ra gyud akong column sa tanan-tanan which is kani second floor to fourth floor elevation nga 4 tapos plus 3.2 plus 3.2 hangtod dere. So isa lang akong section sa interior o exterior. So mo ni akong design sa column, mo akong design sa beam, sa design pud namo sa design namo sa base plate and design pud namo sa connection. So by kato nga mga sections nga mo nagamit, pwede na namo siya i-apply sa amo ang 4-story multi-purpose building. So pwede na mo siya magamit which is among design is safe. So kasi na pa may gusto i-dunga guys. Okay na, that will be all. That would be all, sir. Thank you. And Thank you. happy holidays. From Bob Builders. From Bob Builders. God bless, sir.